Sa isang kanto ng baryo, sumisilip ang unang liwanag ng araw sa lumang tolda ng isang maliit na tindahan ni Aling Masungit. 48 na siya, kilala sa bayan na Masungit. Nakatayo siya sa harap ng kanyang tindahan habang maingat niyang inaayos ang mga lata sa estante. "Bilis diyan, Ana! Kung hindi ka bibili, umalis ka na. Hindi ito tambayan ng mga bata." Sigaw niya sa batang nasa tindahan niya. Ang bata ay natigilan. Mabilis na binigay ang pera at kinuha ang bigas. Si Aling Masungit ay walang biro, walang ngiti. Ang tindahan niya ay seryoso. Negosyo, hindi lugar ng katatawanan. Lumipas ang ilang minuto. Dumating si Mang Pepe, may hawak na payong. "Aling Masungit, may malamig na tubig po ba? Kung gusto mo, bilhin mo na. Hindi ako tagahatid ng tubig sa lahat." Isang batang nagtitinda ng itlog sa kalsada ang tumingin sa kanya at nagbiro. "Ma'am, parang galit-galit ka lagi." Hindi siya ngumiti. "Kung gusto mo ng show, umalis ka. Hindi ako artista dito." Ang kalsada sa paligid ay buhay. Mga tricycle na dumadaan, batang nagtatakbuhan, babae nagdadala ng gulay. Ngunit si Aling Masungit ay nakatingin sa kanyang estante, maingat sa bawat galaw, matalim sa bawat salita. Ito ang kanyang mundo, kontrolado, disiplinado, walang paligoy-ligoy. Dumaan ang mga oras, tanghali na at dumami ang tao sa tindahan. 3 bata ang sumilip sa pintuan, nagtatawanan. "Aling Masungit, ang dami po ng chichirya nyo. Kung gusto nyo, bumili na kayo. Hindi ako nandito para sa kwento nyo," sagot niya. Paglipas ng ilang minuto, pumasok si Mang Juan, may hawak na lata ng sardinas. "Aling Masungit, pabili po. Bigay mo agad ang pera mo. Wala akong oras sa mga paligoy-ligoy mo." Ang bawat customer ay normal lang, bumibili lang, pero sa kanya, bawat galaw nila ay maingat niyang sinusubaybayan. Habang binibilang ang pera, napansin niya si Lina, nakatingin sa kanya mula sa kanto. "Aling Masungit, magpapahinga ka ba? Ang init kasi." "Hindi ako pagod sa trabaho ko. Wala akong oras sa pamimilit mo," sagot niya, matalim pa rin. "Hindi ko kailangan ng biro. Hindi ko kailangan ng kaibigan sa tindahan. Ang kailangan ko lang ay respeto at disiplina. Kung wala, umalis ka." Kahit ang mga nagbibili lang ng simpleng lata ng sardinas o bigas ay para bang may maliit na tensyon sa tindahan. Si Aling Masungit ay walang pakialam sa biro o konting usap. Diretso sa punto, malinaw, masungit. Lumipas ang mga oras sa pagbibilang ng pera, hapon na at dumami na ng tao sa tindahan. Ang araw ay sumisiklab sa bubong, ang hangin ay mainit at mabigat. Pumasok ang isang bata at nagtanong, "Aling Masungit, may chichirya po ba kayo? Kung wala sa estante, huwag kang magtanong. Hindi ako nandito para sa tanong mo." Pumila ang iba, kumakapit sa benta. "Hoy, bilisan nyo! Hindi ako makakaubos ng pasensya sa mga nagtatamad dito." Sigaw niya sa pila. Sa loob niya, ramdam niya ang pagod. Ngunit kahit pagod, kahit init at gulo, hindi nagbabago ang kanyang masungit na personalidad. Bawat customer, bawat galaw, bawat tanong ay sinusubaybayan niya ng may disiplina. "Wala akong pakialam sa biro nila. Wala akong pakialam kung anong iniisip nila. Basta pumasok ka sa tindahan ko, sundin mo ang patakaran." Ang baryo sa labas ay buhay. Mga naglalaro sa kalsada, nag-uusap, nagtatawanan. Ngulit sa loob ng tindahan ni Aling Masungit, lahat ay kontrolado, malinaw at may hangganan. Sa pagtatapos ng araw, inayos niya ang mga lata, tinapay at bigas sa estante. Tumigil siya sandali, huminga ng malalim at tinignan ng kalsada. Bukas, pareho lang. Kung may bibili, mabibili. Kung wala, wala. Tindahan nito, hindi palaruan, sabi niya sa sarili, medyo nangingiti. Habang tumitig sa sunset,
napansin niya ang katahimikan sa paligid. Ang mga tao sa baryo ay umuuwi, may tawanan sa kalsada, may nagdadala ng kalat ng gabi, may nag-aayos ng sariling buhay. Aling masungit ay bahagi ng mundo nila kahit masungit at matalim. Siguro, ganito lang ang paraan ko para maging mahalaga. Masungit ako, pero may respeto sila. Diretso ako, pero may pagkilala sa akin. Walang biro, walang paligoy-ligoy, pero may puso. At sa simpleng katotohanan iyon, napansin niya, hindi lahat ng tao kailangang kaibiganin, pero maaari kang mahalin sa pagiging totoo sa sarili. Kahit masungit at matalim ang salita, may puwang ka pa rin sa buhay ng ibang tao. Ang pagiging totoo sa sarili, malinaw sa aksyon at pananalita, ay mas mahalaga kaysa sa pagpapanggap o biro. Hindi lahat ng tao kailangang maging kaibigan mo. Ang respeto at pagiging totoo lang, sapat na para manatili ka sa mundo nila.